Kasi sabi natin kanina, pati ba naman itong abogado ni Digong, naawa na sa fake news ng mga Duterte at sa mga supporters niya. Ganun katindi mga kababayan. Pag dumikit ka talaga sa kanila, maawa ka. Imagine, pati foreigner. In the Netherlands, Duterte's counsel Nicolas Kaufman accused Marcos of weaponizing the ICC process as part of a political campaign. The real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He's the person, sabi ni Kaufman po, he's the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. How dare you? You accuse the president, our president, beloved president, of using the prosecutor. The prosecutors are not even close to the president. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Dito muna tayo sa joke time po. Para lagi lang po tayong lagi lang tayong relax. Padala ni Lucky Tandy. Nag-uusap yung mag-asawa. Sabi ni Mrs., sabi nung Mrs., himala! Aga mong umuwi ngayon Sabi ni Mr., sinunod ko lang anya. Sinunod ko lang yung utos ng boss ko. Sabi ni Mrs., bakit? Ano yung utos ng boss mo? Sagot ni Mr., sabi ng boss ko, go to hell. Kaya ito, umuwi ako. Kaya pala po umuwi agad kasi yung sabi ng boss niya, go to hell. Pag nasa bahay pala siya, pakiramdam niya, impyerno. Ayos. Anyway, joke man lang po. Sabi ni Lucky Tandy, wag na daw siya padala ng 200 pesos sa kanyang GCash. Ayos, libre na yung joke niya. Dito na tayo mga kababayan sa seryoso nating topic. Kasi sabi natin kanina, pati ba naman itong abogado ni Digong, naawa na sa fake news ng mga Duterte at sa mga supporters niya. Ganun katindi mga kababayan. Pag dumikit ka talaga sa kanila, maawa ka. Imagine, pati foreigner, ang narrative mga kababayan ng abogado na si Nicolas Kaufman. False narrative mga kababayan. Namumuhay sila sa false narrative. Imagine, iakusa mo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na siyang nag-orchestrate ng kaso daw ni Digong sa ICC. Yan sabi dito po sa report ng Manila Bulletin, Duterte lawyer accuses Marcos of orchestrating ICC case. Sabi nga natin, paano nangyari yon? Ang nag-orchestrate ng kaso, yung ating Pangulong Bongbong Marcos na napakalinaw based on records, ang kaso ni Digong na i-file panahon pa niya. 2017 po, nag-file yung mga complainants, pribadong complainants. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, busy pa noon sa kanyang election protest nung mamagic po yung vice presidential election noong 2016. So napakalabo po mga kababayan. This is a blatant lie. Sabi ko sa inyo, namumuhay sila sa kasinungalingan. Napakalinaw po yung katotohanan. Kaya di-final ng mga complainants, pribadong complainants ng AGK, yung kaso dito po sa local courts natin. Kasi po, hindi sila naniniwala na magkakaroon ng hustisya sila dito. Wala silang tiwala noon sa justice system natin. Pati kasi yung mga piskal po, prosecutor, tinatakot. At yung mga ebidensya mga kababayan, tinatago po. Pati yung investigasyon ng PNP. Pinagbabantaan, hinaharas yung mga pamilya ng mga biktima. Pagkatapos, sasabihin ni Nicolas Kaufman, nag-orchestrate ng ICC case, yung ating Pangulong Bongbong. Saan niyo po nakuha yung kwentong yan kung hindi galing sa mga DDS na mahilig po sa fake news? Yan, sabi ni Kaufman, mga kababayan, ang real prosecutor niya, mismong si President Marcos. Sabi dito sa report ng Manila Bulletin,
In a media interview in The Hague, in the Netherlands, Duterte's counsel Nicolas Kaufman accused Marcos of weaponizing the ICC process as part of a political campaign. The real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He is the person who threw President Duterte over here to The Hague, sabi po niya noong Friday. Anong ang nagtapon sa dating Pangulong Digong? Si Presidente Bongbong Marcos. Hindi siya yung nagtapon. Ang ginawa man lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nagkataon kasi lumabas yung warrant of arrest, siya na yung presidente. Siguro kung halimbawa, ang presidente mga kababayan si Leni Robredo, yun din po ang gagawin ni Leni Robredo. Kasi under obligation tayo to cooperate with the Interpol. Hindi natin pwede napahindian yung Interpol kasi may mga pangangailangan din tayo sa serbisyo ng Interpol. Sisihin ninyo yung sarili ninyo. Ang dapat gawin ni Attorney Kaufman, magpasalamat na lang siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit naman niya, Mr. Maravillas, magpasalamat pa? Kung hindi, nakipag-cooperate sa Interpol yung ating Pangulong Bongbong Marcos, di wala siyang pinagkikitaan ngayon na dating Presidente Rodrigo Duterte na i-defend niya sa ICC. Milyon-milyon ang bayad niya sa attorney's fee. Kaya magpasalamat siya sa ating Pangulo. Milyon-milyon po ang kita dito ni Attorney Kaufman. You have to thank Mr. Kaufman. Our President Bongbong Marcos, because of him, because of our President, Englishin na natin, you have that millions of dollars of attorney's fees, and it will be for 8 years. Tiba-tiba, para ka man lang tumama sa sa loto dyan sa Amerika. Sa dahig pala, kaya lang, hindi ako familiar kung sa Netherlands may loto din. Baka may loto din. Sa Amerika na lang. Para kang nag-bet sa loto sa Amerika. Then you hit the jackpot. You must be thankful to our President, Bongbong Marcos. Instead of accusing our President, instead of spreading disinformation and fake news, you have to be thankful to our President, Mr. Kaufman. Because of our President, as he cooperated with the Interpol, you have Rodrigo Duterte as your client, earning millions of dollars in attorney's fees. Hindi man po maniniwala sa iyo ang mga mamamayang Pilipino sa ganyang narrative kasi alam na alam namin ang kwento. It's not our President responsible for the filing of the case. The case crimes against humanity, against your client. It's the private complainants, the families, the victims of extrajudicial killings. And no one to be blamed for this than your client, former President Rodrigo Duterte, because of his arrogance, because of his criminal mind. Naintindihan mo na Attorney Kaufman. Sabi ni Kaufman po, he's the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign and it won't work. How dare you? You accuse the President, our President, beloved President, of using the prosecutor. The prosecutors are not even close to the President. The complainants, those who help the victims of EJ case in our country, they are enemies, political enemies of our President. How dare you to claim that, to say that? Ang mga tumulong po, mga dilawan, mga makabayan black, mga leftist, itong mga makabayan, leftist group, anti-Marcos sila, anti-Duterte, anti-Marcos. Pagkatapos, sasabihin mo, ginamit ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ng aming Pangulong Bongbong Marcos, yung mga prosecutors. They are not friends of our President. How can our President use these prosecutors? You understand, Mr. Kaufman? Just defend Digong because you are being paid by the millions. And you have to be thankful to President Bongbong Marcos because as I was saying, you are earning millions of dollars in attorney's fees because of this case. Correct, Mr. Kaufman? Sabi dito sa balita, according to Kaufman, this effort did not work, especially with the result of the midterm elections,
where Duterte won as mayor of Davao City. He said the poll results reflect the growing dissatisfaction with those posing with the ICC. Mr. Kaufman, your client, Mr. Duterte, just won in Davao, not in the entire country. Because, according to Attorney Panelo, in his own admission, Digong supporters are blind supporters. You want to hear from Attorney Panelo? Here is Attorney Panelo, the former presidential legal counsel and spokesman of Duterte, your client. Ano sabi niya? Duterte country, many are blindly or blind followers. Alam mo, yung Duterte country, talagang maraming blindly, I'm sorry to say, talagang bumoto doon sa 10. Kaya ang taas nila doon sa mga Duterte country. Pero pagdating doon sa iba, na maraming mga grupo ng mga bata na edukado, hindi nakapasa yung marami sa kanila. You now understand, Mr. Kaufman, Duterte followers are blind followers. They're like members of a cult. As stated by Panelo, as said by Panelo, the Duterte candidates were voted in Duterte country, meaning in Davao, in other areas with the DDS, blind followers, but not to those areas in our country. In those areas in our country, especially with the young voters, educated voters, they were not voted by educated voters. Meaning, only the idiots and morons support the Dutertes and Duterte candidates. That is the admission. That is the declaration of Panelo. Hindi po ako nagsabi niyan. Si Panelo, gusto ninyong ulitin ko po. Malinaw. Alam mo, yung Duterte country, talagang maraming blindly, I'm sorry to say, talagang bumoto doon sa 10. Kaya ang taas nila doon sa mga Duterte country. Pero pagdating doon sa iba, na maraming mga grupo ng mga bata na edukado, hindi nakapasa yung marami sa kanila. Sa mga edukado po, hindi nakapasa. Ibig sabihin, ang mga sumusuporta sa mga Duterte, pati sa mga kandidato, mga mga hindi nag-iisip, walang tamang edukasyon. Galing yan kay Panelo. That is from Mr. Panelo, a lawyer, Attorney Kaufman. Now you understand. So your claim is baseless. Ito yung sinabi niya po. He said the poll results reflect the growing dissatisfaction with those posing the ICC case. That is a baseless claim. Walang base. Yan sabi niya dito. The former president won a landslide victory as far as I'm concerned. That's a finger in the eye to the people who threw him over here. Only in Davao, a very small fraction of the total population of our country, voting population. And that is the choice of the Davaoenos, to vote for a mayor that will not be able to serve them because Digong is in detention cell in The Hague. That is their choice. To vote for a mayor that is rendered useless because he is in detention cell. Tama po, mga kababayan. Choice nila yun. Hanggang nakakita, alam na nila na nakakulong na si Digong, iboboto pa rin. Anong tawag mo doon sa mga bumoto sa kanya? O tama si Panelo sa kanyang statement. Admission of the truth. Dahil sabi ni Kaufman, that is the real point of the elections. It was a protest vote. Nawala na rin po sa tamang pag-iisip pati itong si Attorney Kaufman. Sabihin pang protest vote, but it will not change the reality that your client, Rodrigo Duterte, is facing crimes against humanity and now in his detention cell. And even he got that landslide vote that is immaterial to the judges of the ICC. Tama? Abogado ka eh. That is immaterial. That cannot be used to convince the ICC judges that because of these votes, landslide votes, Digong should be freed and be allowed to serve as mayor of Davao. Hindi man po pwede na dahil nanalo siya, pwede na yun i-presenta yung election result at sabihin sa mga ICC judges, Your Honors, because of the overwhelming confidence of the people of Davao, we are filing this petition to for release of our client
former President Rodrigo Roa Duterte. Mr. Kaufman, pwede mong gawin yan. Gawin mo na. Gawin mong ebidensya yon. Tingnan natin kung hindi ibasura agad-agad. Alam namin na propaganda lang yung ginagawa mo. Kasi alam mo, itong result ng eleksyon sa Davao, that is immaterial. Alam mo naman yan. Kaya lang, gusto mong sumabay sa propaganda. You just want to use this issue in your propaganda against our president. Tama, Mr. Kaufman? Sumama ka pa sa mga black propaganda. Hindi man yan makakatulong po doon sa kaso. Nagsayang ka lang ng laway. Tama ba? Pero sabi dito, despite this, Kaufman, while reiterating his intention to fight for Duterte's release, appealed to Duterte supporters to uphold lawful conduct in respect for the ICC process. Ayan ang tama na gawin mo. You appeal to the supporters of your client to respect the ICC process. Tumama ka rin. Pero doon sa unang mga statement mo na mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos yung nag-orchestrate sa kaso, sablay na sablay, Mr. Kaufman. Kayo-kayo lang ang naniniwala sa ganon. We know the history po ng kaso. So sabi niya rito, support him lawfully and with all respect for due process, the judges and the victims who have an important role to play. Kaufman emphasized that respecting victims' rights has nothing to do with his Duterte's, meaning his client's innocence, in that the defense will assert its position in court. Ayan ang tama mong gawin. Pero yung sumama ka pa sa propaganda at gusto mo nang kaladkarin yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yun ang foul. Pero siyempre, hindi man natin mga kababayan pwedeng pigilan sila. Gawin ninyo ang gusto ninyong gawin, sabihin na ninyo ang gusto ninyong sabihin. Pero kami na sumusuporta sa ating pamalaan, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at nakakaalam ng kwento, hindi man kami mauupo lang dito at mananahimik. Siyempre kami, pag nakita namin po na namimihasa kayo sa pagpapakalat ng mga fake news, alangan naman hindi namin basagin. Alangan naman di kami magsasalita. Alangan naman hayaan namin yung mga pagpapakalat ninyo ng maling impormasyon. Tama ba? Itatama namin Ito naman siyempre. po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.